Maaga pa lang, busy na ang mga ibong wakwak. Kailangan kasi nito maghanap ng pagkain para sa mga palaging gutom na inakay. Dito pa lang sa puno na ito, and there are around 4 to 5 trees para gawing nest ng mga wakwak na ito. Sa San Fernando, La Union, abala ang mga ibon. Hanggang sa may tilapia siyang nakuha. Unti-unti itong linunok ng tagak. Sa laki ng isda, mukhang ang grasya magiging sanhi pa ng kanyang disgrasya. Dinadayo talaga itong ilaw para sa pag-dive, no? Iba para mag-relax. Sa aming pagsisid, bumungad sa amin ang butete o pufferfish. Pero sa Siquijor, ang nakamamatay na isdang ito, kinukolekta para gawing abo na ginagamit nila sa panggagamot. Makukulay ang kanilang mga balahibo. At iba-iba ang laki ng kanilang katawan. May mahaba at matutulis ang mga tuka para pangkuha ng pagkain nila sa tubig. Pagkatapos nila maghunt ng food sa Laguna de Bay, pabalik naman sila. Madalas ito makita malapit sa mga lugar na may dumadaloy na tubig. Maaga pa lang, busy na ang mga magulang na ito. Aktibo ang mga ibong wakwak o Black Crown Night Heron tuwing dapit hapon at bukang liwayway. Pag meron na silang chick, so kailangan mo na silang constantly pinapakain ng chicks for them to grow. So siguro every few hours or even every few 30 minutes, kailangan mo pakainin yung chick. Kailangan kasi nito maghanap ng pagkain para sa mga palaging gutom na inakay. Dito natin nakikita na meron silang pinagmumulan na puno kung saan yun yung mukhang tahanan nila. Pagkatapos nila maghunt ng food sa Laguna de Bay, pabalik naman sila. Sa kanyang pagbabalik, dala na niya ang panglaman tiyan ng mga inakay. Dapat hating kapatid, pero mukhang masiba ang isang ito. Hindi tuloy nakakain ang isa sa mga inakay. Kaya kailangang bumalik ang magulang na wakwak sa lawa para manghuli ulit ng pagkain. Mabuti na lang at malapit sa lawa ang kanilang tahanan. Although it's a resort, pero makikita mo nagko-coexist yung tao at yung mga hayop dahil nga sa mga puno na ito. Maaga pa lang, busy na ang mga magulang na ito. Aktibo ang mga ibong wakwak o Black Crown Night Heron. Pinuntan ko ang mga puno na tirahan nila. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi na mabilang. Dito pa lang sa puno na ito. And there are around 4 to 5 trees para gawing nest ng mga wakwak na ito. Dito nagpaparami ang mga ibon. Kapansin-pansin din ang kakaibang itsura ng matatandang wakwak. May itim at puting balahibo. May tila koronang nasa ulo. At mapulang mga mata. Samantala, ang mga batang wakwak ay kulay brown, may batik-batik na balahibo at dilaw na mga mata.
May kakaibang tunog din ang mga ibong ito. One of the sounds that you would hear is from the bahaw is yung huwak. So meron siya yung rasping sound na tapos meron siya yung wuk, wuk. I think the name wak-wak applies because it's onomatopoeic. Kung yung tunog ng pangalan, tunog ng ibon, usually yung pinapangalan. Kapag nakarinig ng ganitong tunog, lalo na kapag malapit sa mga kakahuyan at tubig. Huwag matakot, hindi sila umaatake ng tao. Mahiyain ang mga ito at iniiwasan ang tao. At ang hinuhuli lang nila ay maliliit na hayop tulad ng isda, palaka at insekto. Sa San Fernando, La Union, abala ang mga ibon. Mukhang hindi uso sa kanila ang magpahinga. Sino ba naman ang magpapahinga kung ganito kaganda ang ilog? Payapa at walang kaagaw. Ang salaksak o common kingfisher, chill lang na nakadapo sa sanga. Tila may inaabangan at hinahanap ito. Maya-maya pa, nag-dive na ang salaksak sa tubig at pag-ahon, bitbit na nito ang malit na isda. Para hindi makawala ang isda sa bibig nito, inihampas-hampas niya ito sa sanga. Mukhang matalino ang salaksak. Siniguro nitong hindi makawala ang grasya. Kilala ang mga salaksak sa galing nito mag-dive sa tubig. Para kumuha ng pagkain, gamit ang kanilang transparent third eyelid. Ito ang tumutulong sa kanila na makakita sa ilalim ng tubig. Samantala, nakita namin ang dalawang salaksak na ito. Tila nag-aaway dahil naghahabulan sila sa paligid at nagbabaw sa bawat isa. Pero teka, away nga ba? Paligawan. Yung ganun na behavior ay typical sa mga nagliligawan na mga ibon. Nagbabaw sila, tapos naghahabulan, tapos nagsusubuan. Yun yung courtship behavior. Aba jackpot! May pagkain na, may partner pa. Ang tagak o little egret kanina pa ikot ng ikot para makahanap ng pagkain. Gamit na niya ang kanyang tuka at paa pero sa paghahanap wala pa ring huli. Hanggang sa wakas, may tilapia siyang nakuha. Unti-unti itong linunok ng tagak. Uy, isang buong tilapia ang ninulok niya. Siguro gutom na gutom ito. Sa laki ng isda, mukhang ang grasya magiging sanhi pa ng kanyang disgrasya. Kaya no choice ang tagak kundi pakawalan ang tilapia. Safety first muna ang tagak. Ang tirik-tirik o blue-tailed bee-eater naman, chill lang na nakadapo sa kable ng kuryente. Pinagmamasdan muna nito ang posibleng pagkain bago atakihin. Timing is everything para makakuha ng pagkain ang tirik-tirik. Pero mukhang nagkulang ito sa timing. Better luck next time, tirik-tirik.
Iba naman ang diskarte ng mga whiskered tern o kanaway. Lumilipad muna ito ng mababa at paikot sa itaas ng tubig. Pinagmamasdan nila maigi ang tubig. Target nitong pagkain ang mga insekto at malilit na isda. Mukhang nahihirapan ang isang ito. Wala pa rin siyang nahanap na pagkain. Pero never say die ang motto niya. Magkaiba man ang lokasyon at estilo ng mga ibong ito sa paghahanap ng pagkain. Pare-pareho namang pinagdudugtong ng tubig ang kanilang mga buhay. Sa ilalim ng karagatan, parang may party. May mga nilalang na tila nagsasayaw at nagpapadala sa agos. Ang ilan, kayang lumobo para magmukhang malaki at nakakatakot. May mga magaling ding manggaya at may makukulay na galamay. Ang ganda nito, angat sa malalim at malawak na karagatan. Sino ang hindi mabibighani sa Anilao, Batangas? Pero hindi lang ang magandang dalampasigan ang dinarayo rito. Dahil kapansin-pansin din ang mga buhay ilang na naninirahan sa kanilang karagatan. Tulad ng maraming divers, itong Anilao is the go-to place of Born to Be Wild to feature amazing wildlife creatures underwater. Nakilala ko si Jonathan, isang dive master at underwater cameraman. Marami umanong uri ng octopus o pogita ang makikita rito. Unang sisid pa lang, nagpakita agad sa amin ang common octopus. Isang pogita na may kakayahan na magpapalit-palit ng kulay. Depensa raw nila ito sa kanilang kalaban gaya ng mga malalaking isda. Maya-maya pa, isang uri na naman ng pugita ang nagpakita sa amin. Ito ang tinatawag na mimic octopus. May kakayahan ang mimic octopus na manggaya ng halos 15 klase ng hayop para mangninlang. Gaya na lang kung paano nito ginagaya ang marine crab. Mula paggalaw hanggang sa paglalakad nito sa ilalim ng tubig. Ilang saglit pa, ginaya rin niya ang galaw ng galamay ng lionfish. Kakaiba talaga ang abilidad ng mga mimic octopus sa ilalim. Nang sinubukan naming sumisid sa gabi, nakita namin ang isang pambihirang uri ng pugita. Sa una ay aakalain mong sumasayaw at nagpapadala lang ito sa agos ng tubig sa ilalim. Pero maya-maya pa, kitang-kita kung paano nito ibinuka ang kanyang galamay na parang kumot. Dahilan kung bakit tinawag itong blanket octopus. Ang mga blanket octopus ay bihirang makita sa ilalim. Kaya laking tuwa namin nang maidokumento ito.
Habang sa ilalim, isang big blue octopus naman ang nakita naming naghahanap ng pagkain. Dahan-dahan niyang inuunat ang kanyang dalawang kalamay. Ipinapasok niya ito sa butas para makakuha ng maliliit na isda. Sa iba't ibang pagkakataon ay nakapagdokumento kami ng 6 na uri ng pugita sa Anilao. Kasama na ang nakakabilib na talino ng mga coconut octopus at blue-ringed octopus. At ang 4 pang klase ng pugita na ating nakita. Dinadayo talaga itong Anilao para sa pag-dive, no? Iba para mag-relax, so talagang nakadepende sila sa turista. Minsan, makakita lang tayo ng isang species ng octopus, sobrang saya na natin eh. Eh yung makakita ka pa ng 6, wow! That is world class, man. Kilala ang Siquijor na tahanan ng mga healer o manggagamot. So nandito nga tayo sa Siquijor, no? Ito yung tinatawag nilang The Healing Island or Mystical Island. At may panahon dito, kung usually mga Semana Santa, no? Lenten season, kumukuha sila ng mga materials from nature. Usually pinipili nila yung may mga sting, yung may mga lason. At kapag nasa dagat sila, ang una nilang hinahanap is yung pufferfish. Sa aming pagsisid, bumungad sa amin ang butete o pufferfish. Malaki ang kanyang mga mata at tila nakausbong ang labi. Nagmisula itong cute na cartoon character. Kahit mailap, pinili ng butete na ito na lumapit. Maya-maya pa, may isang uri ng pufferfish na nakatawag ng aking pansin. Ito ang Valentine's Sharp-Nosed Puffer. Sa ganda ng kulay nito, imposibleng hindi ito mapansin sa ilalim. Pero huwag magpalinlang sa ganda ng butete. Bigla silang nagiging matapang kapag may banta sa kanilang buhay. Kapag ito ay na-corner, may kakayahan itong mag-inflate o lumobo para magmukha silang malaki. Paraan nila to para maitaboy at takutin ang kanilang mga predators. Nagtataglay rin ang mga butete ng lason na tinatawag ng tetrodotoxin na posibleng makapatay ng tao kapag sila ay kinain. Pero sa Siquijor, ang nakamamatay na isdang ito, kinukolekta para gawing abo na ginagamit nila sa panggagamot. Lahat ng makakate, nakakalason at mga makamandag na mga bagay at may buhay sa dagat, kinukuha namin yon at sinusunog tuwing Biyernes Santo at niluluto tuwing Sabado Santo na tinatawag namin na minasa o black wax. Kahit may taglay na laso ng mga butete, ginagamit pa rin nila ang abo nito sa panggagamot o pagtutuob. Kadalasan ginagamit nila yung makamandag at mga nakakalasong mga bagay sa dagat para gumawa ng kulam. Ang tangi ding gamot namin ay gagamitin din ang magkaparihang materyales sa pampausok namin upang magpagaling yung mga biktima ng kulam. Ayon sa eksperto, nakakapagbigay raw ng pansamantalang ginhawa ang tuob dahil sa warm, moist air na nakukuha nila dito. Walang masinsinang pag-aaral sa bisa nito. Although may ibang research results na using tetrodotoxin as cancer pain treatment or local anesthetic sa ibang bansa, it still needs to be thoroughly evaluated by our health department. Ang pagsusuog gamit ang pufferfish, butete or tikom ay wala pa talagang scientificong pag-aaral. Mas pinapayuhan po natin ang mga tao na kumonsulta sa mga doktor.
Tila isang obra ang ganda at hiwaga ng ating karagatan. Hindi maitatanggi na isa ito sa yaman ng ating bansa na dapat alagaan. Ako si Doc Ferds Resio, Ako, si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.